Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, biglang lumitaw sa daigdig ang mga dambuhalang humanoid na tinatawag na mga Titan. Kumain sila ng sinumang taong mahawakan nila. Wala na ang mga tao sa tuktok ng food chain. Ang mga nakaligtas na tao ay nagtayo ng malalaki at concentric na pader. Sa loob ng mga pader na iyon, maaari silang mamuhay ng mapayapa. Ang bida sa pelikula ay isang binata na nagngangalang Aaron Yeager na nakatira sa Outer District. Nang arap siyang lumampas sa mga pader balang araw para galugarin ang mundo, madalas niyang ipinagmamalaki ang mga dagat at karagatan ng outer world sa kanyang mga kaibigan, sina Arman at Mikasa. Isang araw, nagpasya silang pumunta sa hangganan at subukang umakyat sa pader para tumalon sa kabilang panig. Nang makalapit na sila sa hangganan, laking gulat ng grupo nang makita ang laki ng pader. Nagduda sina Arman at Mikasa sa ideya. Sinasabing maaari pa ring nasa labas ang mga Titan. Ngunit iginiit ni Aaron na 100 taon na mula nang may makakita sa kanila. At dahil walang mga taong makakain, malamang ay patay na sila. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang mga patrolya sa hangganan upang arestuhin ang grupo dahil sa pagiging masyadong malapit. Sa pader, lumapit sa kanila si Kapitan Suda at hiniling sa mga sundalo na umatras. Naunawaan ni Suda ang pagnanais ni Aaron para sa kalayaan. Ngunit pinuna ang kanyang mga kilos bilang pambata, pagkatapos ay ipinaalam niya sa grupo ang isang paraan ng militar upang galugarin ang lampas sa mga pader. Ipinaliwanag niya na nagpadala ang gobyerno ng ilang sundalo sa labas upang siyasatin ang sitwasyon. Kaya hindi kailangang ilagay ni Aaron sa panganib ang kanyang buhay. Bigla na lamang, isang pinayagang pagsabog ang gamulat sa lahat. Sumunod dito ang isang lindol, at nagsimulang yumanig ang lupa. Umatras ang grupo habang agresibong gumagalaw ang pader. Pagkatapos, nakita ang isang napakalaking Titan sa kabilang panig. Malakas siyang sumigaw at sinimulang sipain ang pader. Sa wakas ay sinira ng Titan ang pader at naglaho sa usok. Tumahimik ang lahat ng ilang segundo. Pagkatapos, nakita ng mga tao ang maraming ganitong nilalang na pumasok sa lungsod. Sinalakay ng mga sundalo ang mga halimaw gamit ang mga bola ng kanyan, na halos walang epekto sa kanila. Tila mayroon silang malalakas na katangian ng pagbabagong buhay, dahil ang mga sugat na dulot ng sakong ng kanyan ay mabilis na nararanasan. Di nagtagal, narating ng mga Titan ang mga sundalo at sinimulan silang lamunin isa-isa. Nagsimulang tumakbo ang lahat para sa kanilang buhay habang sinisira ng mga Titan ang mga bahay at dinakip ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Nawala si Arman sa karamihan habang sina Aaron at Mikasa ay tumatakbo patungo sa simbahan ng bayan, kung saan magtatago ang mga tao. Napansin ni Mikasa ang isang maliit na bata sa lupa na malapit ng matapakan ng tumatakbong karamihan. Pinuntahan niya ang bata upang iligtas, ngunit nahiwalay siya kay Aaron sa proseso. Pinanood ni Aaron ang kanyang pinakamamahal na kaibigan mula sa bintana ng simbahan. Habang nilapitan siya ng isang babaeng Titan na may nakakatakot na mga ngipin, alam ni Mikasa na walang makapagliligtas sa kanya ngayon. Kaya yumuko siya, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Noon din, isang malakas na pagsabog ang nagpabaliktad sa lahat ng nasa loob ng simbahan. Nang muling tumingin si Aaron sa labas, wala na si Mikasa at ang Titan. Tumakbo siya palabas at hinanap si Mikasa, para lamang makita ang mga guho ng lungsod na dating kanyang tahanan. Nang lumingon si Aaron, nakita niya ang mga halimaw na winawasak ang simbahan at nilalamon ang lahat ng nasa loob. Walang pag-asa siyang naglakad papasok sa nawasak na lungsod, na nauwi sa 2 taon na ang lumipas. Lahat ng nakaligtas mula sa nakaraang pag-atake ng Titan ay lumipat na sa Inner District. Plano na ngayon ng militar na mabawi ang Outer District. Ang tanging pagpipilian nila para mabuhay ay ang sakupin ang Outer District at ayusin ang sirang pader. Ang direktor ng mga puwersang militar ay nagngangalang Kabul. Nagbigay siya ng taos-pusong talumpati sa mga sundalo at tinawag ang isang batang babae na nagngangalang Hans sa entablado. Siya ang pinuno ng sandata ng tropa. Ipinakita ni Hans ang isang bagong Omnidirect Ional Mobility Gear na inaangkin niyang makakatulong sa kanila na labanan ang mga Titan. Pagkatapos ay nakita natin sina Aaron at Arman sa karamihan ng mga sundalo. At ngayon ay sumali na sa militar. Gusto ni Aaron na ipaghiganti ang mga Titan sa pagpatay sa babaeng mahal niya, si Mikasa. Nakaligtas din si Kapitan Suda sa pag-atake, ngunit nawala na siya ng ganang mabuhay. Isa na siyang distributor ng pagkain sa hukbo at isang alkoholiko. Plano ng mga sundalo na salakayin ng panlabas na distrito sa gabi, kapag natutulog na ang mga Titan.
Gusto nilang isara ang daan kung saan sinalakay ng mga Titan ang lungsod para walang makapasok na mga bagong Titan. Pagkatapos ay maaari na nilang patayin ang mga natitira at mabawi ang kanilang distrito. Hiniling ni Han sa lahat na dahan-daang sumulong at huwag gumawa ng anumang ingay. Unti-unting lumingon ang mga sundalo, ngunit nakakita lamang sila ng mga baka na gumagala sa lungsod. Ang isa sa kanila, na nagngangalang Hyena, ay umiiyak na sanggol at nagpas siyang imbestigahan ito. Inilagay sa panganib ang kanyang buhay, sinundan ni Aaron ang batang babae, at ang dalawa ay napunta sa loob ng isang nawasak na gusali. Lumilinaw ang sigaw habang papasok sila. Bigla, isang malagkit na likido ang bumagsak kay Hyena. Tumingala ang dalawa at natakot nang makita ang isang napakalaking batang Titan na kumakain ng tao. Natamba ang sanggol sa harap ng dalawa. At nagsimulang umiyak. Tumakbo sila palabas sa takot. Nagsimulang magpanik ang mga sundalo dahil sa ingay. Isang napakalaking kamay ang biglang sumulpot mula sa kung saan at hinawakan ang kapitan. Nagising na ang mga Titan. Ngayon, nasa malaking panganib ang mga sundalo. Tumakbo sina Aaron at Hyena patungo sa grupo habang sinusundan sila ng isang napakalaking halimaw. Tumakbo ang mga sundalo patungo sa gusali. Ngunit napalibutan sila ng mga Titan bago pa sila makatakas. Nawalan sila ng pag-asa nang bigla na lang. Isang mamamatay tao na Titan at kapitan ng Scout Regiment, si Shakishima, gumamit siya ng isang swinging device upang patayin ang mga Titan sa ere. Sa pamamagitan ng pagtama sa mahinang bahagi sa likod ng kanilang mga leeg, si Shakishima ay may babaeng kapareha na kasing husay niya. Ang mga napatay na Titan ay bumagsak sa lupa at sumangga. Sa wakas ay nasulyapan ni Aaron ang kaibigan ni Shakishima. At labis na nagulat nang makitang siya pala si Mikasa. Gayunpaman, hindi pinansin ni Mikasa ang kanyang matandang kaibigan at tumingin kay Shakishima, nakangiti sa kanya. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa gusali, kasunod ang mga sundalo. Lumalabas na si Commander Cobble ang nagtalaga kay Shakishima upang tumulong sa kanya sa misyon. Iniligtas ni Shakishima ang buhay ni Mikasa ng araw na yon. At tinuruan pa niya ito kung paano labanan ang mga Titan. Simula noon, sila ay nagtutulungan bilang magkatuwang. Kalaunan, sinisi ng isa sa mga sundalo si Aaron sa pag-akit sa mga Titan kanina. At paglalagay sa panganib ng buhay ng lahat. Nag-away ang dalawa ngunit agad silang pinigilan ni Mikasa. Sinabi ni Aaron kay Shakishima na gusto niyang matutong patayin ang mga Titan at sinisi ang mga halimaw sa pagkulong sa kanila. Tinawanan siya ni Shakishima na sinasabing nakulong ng mga tao ang kanilang mga sarili. Pagkatapos ay pinukaw niya si Aaron sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na duwag. Nang itanggi ni Aaron na duwag siya, hiniling ni Shakishima na bitawan niya ang kanyang mga takot at labanan ng mga Titan para sa kanyang kalayaan. Pagkatapos ay hinanap ni Aaron si Mikasa at natagpuan itong tumutugtog ng sirang piano. Sinubukan niyang makipag-ugnayan muli sa kanya. Ngunit tila hindi pinapansin ni Mikasa ang kanyang mga pagsisikap. Sinabi niya na naging ibang tao siya nang mamatay ang sanggol na kanyang inaalagaan. Pagkatapos ay nagpakita si Mikasa ng isang marka ng kagat sa kanyang katawan. Ipinapakita kung ano ang ginawa sa kanya ng pag-atake ng Titan. Naputol sila ni Shakishima na pinakain si Mikasa ng mansanas gamit ang kanyang kamay. Ipinapakita ang kanyang pagmamahal dito. Ang isang sawimpalad na si Aaron ay tumakbo palabas at sumigaw sa sakit. Ang kanyang tanging pag-ibig na nais niyang ipaghiganti sa mga Titan. Sa sandaling yon, nilapitan ni Hyena si Aaron at inalo ito. Bumalik ang dalawa sa loob ng gusali. At nag-uusap habang ang isa pang magkasintahan sa tabi nila ay naghahalikan. Naging emosyonal si Hyena. Ikinwento kay Aaron ang tungkol sa kanyang anak na babae na nasa Inner District. Pagkatapos ay sinubukan niyang akitin si Aaron at ipinilit ang sarili sa kanya. Ngunit naputol sila ng isang higanteng mata ang tumitig sa kanila mula sa isang bintana. Bigla nitong kinaladkad si Hyena gamit ang bibig nito. Hindi sila binigyan ng maraming oras para mag-isip. Pinanood ni Aaron habang kinakain ng halimaw ang kanyang kaibigan. Maraming iba pang Titan ang lumapit sa gusali. Sina Shakishima, Mikasa at iba pang mga sundalo ay nagsuot ng kanilang mga gamit at nilabanan ng mga Titan. Napatay ni Shakishima ang karamihan sa kanila kasama si Mikasa. Samantala, ang mag-asawang naghahalikan kanina ay inatake at namatay ang lalaki sa engkwentro.
Labis na nalungkot ang babae sa pagkamatay ng kanyang kasintahan at nangakong ipaghihiganti ang nilalang na pumatay sa kanya. Pagkatapos, nakita natin ang isang taong sumakay sa sasakyan, dala ang mga pampasabog at umalis. Plano ng babaeng nawalan ng kasintahan na isakripisyo ang kanyang sarili at tumalon sa sasakyan upang sindihan ang mga pampasabog. Pinahawakan niya ang manibela at nagmaneho patungo sa Titan na pumatay sa kanyang kasintahan. Habang bumangga siya sa Titan, sumabog ang mga binti nito dahil sa pagsabog. Gayunpaman, hindi gumana ang pag-atake dahil mabilis na lumaki ang mga binti ng mga Titan. Ang tanging paraan para patayin sila ay ang hampasin ang kanilang kahinaan. Si Aaron ay nasa tuktok pa rin ng gusali at hindi pa natutulungan ang iba na talunin ang mga Titan. Naalala niya ang mga sinabi ni Shakishima kanina at ginamit ang mga spring para salakayin ang mga ito. Nagpumiglas siya noong una ngunit nagawa niyang makapatay sa pamamagitan ng kaunting gabay mula kay Shakishima. Gayunpaman, nawalan siya ng balanse pagkatapos at lumipad diretso sa bibig ng isa pang Titan. Kinagat ng Titan ang isa sa kanyang mga binti. Ngunit nailigtas ni Aaron ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa rooftop. Bigla, nahawakan ng isang Titan si Arman habang sinusubukan niyang tumakas. Sinubukan siyang iligtas ng iba habang kakainin na sana siya ng Titan. Napaungol si Aaron sa sakit ngunit hindi tumigil sa pagtulong sa kanyang kaibigan. Kinaladkad niya ang sarili patungo sa gilid ng gusali at tumalon sa bibig ng halimaw. Habang nakabukas ang bibig nito, muntik nang dumulas si Arman sa lalamunan ng halimaw. Ngunit nailigtas. Gayunpaman, nahulog si Aaron sa tiyan ng Titan. Doon siya nakahiga sa pagitan ng ilang bangkay, isa na rito si Hyena. Samantala, sina Mikasa at ang iba pa ay nasa rooftop kung saan ikinwento ni Arman ang tungkol sa pagkamatay ni Arman. Nabigo si Mikasa na itago ang kanyang emosyon at halatang malungkot nang marinig ang balita. Galit na galit, sinugod niya ang mga Titan at pinatay ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, naubusan ang kanyang gasolina sa kalagitnaan, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Lumapit ang Titan na kumain kay Aaron kanina kay Mikasa at handa na siyang patayin. Ngunit biglang may lumabas na kamay mula sa bibig ng nilalang. Di nagtagal, sumabog ang katawan nito na nagbunyag ng isa pang Titan sa loob niya. Nilabanan ng bagong hubog na Titan ang kanyang kauri at isa-isang pinatay sila. Namasdan ng may pagkamangha ang mga nakaligtas na sundalo nang mapagtanto nilang ang bagong Titan ay si Aaron pala. Matapos patayin ang lahat, agresibong lumapit ang Titan sa gusali. Tila nakalimutan na ni Aaron kung sino siya at pinapatay ang lahat ng nakikita niya na tumatawag sa pangalan ni Aaron. Gayunpaman, hindi siya tumigil at hinawakan siya. Habang nakatingin sa kanya, dahan-dahan niyang nabawi ang kanyang alaala at nakilala si Mikasa. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nagsimulang maglaho tulad ng ibang mga Titan. Hiniwa ni Mikasa ang kanyang kahinaan at lumabas ang taong si Aaron mula sa nilalang. Laking gulat ng lahat nang tumubo na ang kanyang binti sa tulong ng kapangyarihan ng nilalang na ito na magbagong buhay. Sa wakas ay sumangga ang huling Titan at unti-unting nagkamalay si Aaron. Ayan na nga, sana ay magustuhan ninyo ang kwento. Sundan para sa iba pang mga video.